Metropolitan Manila Development Authority ilulunsad naman ang carpooling program sa gitna yan ng mataas na presyo ng krudo. Alamin natin ang ulat ni Bombo Isa Cotoner. Maglalabas na ng memorandum circular sa susunod na linggo ang Metropolitan Manila Development Authority para sa panukalang carpooling program sa Metro Manila. Sa isang pulong balitaan ngayong araw, inilahad ng Metropolitan Manila Development Authority kasama ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Land Transportation Office ang mga paunang patakaran ng naturang programa. Inaanyayahan din ng mga stakeholders sa transport sector na magbigay ng kanilang komento bago ito tuluyang ipatupad. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Roman Duartes, layunin ng carpooling na mabawasan at ang siksikan sa pampublikong transportasyon dahil mas marami na ang nagko-commute dulot ng mataas na presyo ng gasolina. Patay sa datos, bumaba ng mahigit kumulang 30,000 ang sakyan kada araw sa EDSA. Sa ilalim ng panukala, maaaring sumali ang mga pribadong individual at kumpanya sa carpooling program basta't kukuha ng special permit mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kailangan nilang magsumite ng route plan, detalye ng sasakyan, patunay na pagmamayari nila ito at listahan ng mga pasahero. Itatakda ang carpooling bilang point-to-point service lamang kung saan bawal ang pagsakay at pagbaba ng pasahero sa gitna ng biyahe. Limitado rin ito sa 2 biyahe kada araw, isa sa umaga at isa sa gabi. Hindi rin ito maaaring kumita tulad ng regular na pampasaherong sasakyan. Ipinagbabawal ang paniningil ng pamasahe kada biyahe, ngunit maaaring magkaroon ng cost-sharing arrangement para sa gasolina at maintenance na dadaan sa pagsusuri ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Roman Duartes. Basta we can assure the public na 1, hindi ito trap. Number 2, hindi kayo pahihirapan sa application ng pag-apply at hindi rin po ito magiging tool for harassment ng LTO, DOTR, LTFRB, MMDA, or police. Even local enforcers. We'll make sure of that. We'll make sure na hindi po ito magagamit, itong special permit na ito, para po ipitin yung ating mga Target ipatupad ang programa matapos ang Semana Santa habang patuloy pang ikinokolekta ang feedback mula sa iba't ibang sektor. Tiniyak naman ng ahensya na magiging simple at online ang proseso ng aplikasyon. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza, walang tiyak na timeline para sa naturang programa at nakadepende ang pagpapatuloy nito base sa krisis sa bansa. Bukas din silang ipatupad ito nationwide kapag maayos na nailunsad sa Metro Manila. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza. Yung sa carpooling lang po, do you see yung timeline kung hanggang kailan ito pwedeng magtagal pa? And are we seeing na baka pwede itong i-implement nationwide if successful po dito sa Metro Manila? Tama po kayo, no? Yung timeline po yan will be dependent on the state of emergency po natin, no? But application to other parts of the country, opo, kung maganda sa Metro Manila, ang ating experience, we will immediately use the model in other places, no? Samantala, nagpahayag naman ng tiwala ang National Federation of UV Express na kasama kanina sa interagency meeting sa mga ahensyang magpapatupad ng carpooling program. Ngunit, nagbabala sa posibleng problema kung hindi ito maayos na may patutupad. Ayon kay Gabriel Martinez, Secretary General na naturang grupo, maaaring mag-overlap kasi ang carpooling sa kasalukuyang ruta ng mga UV Express kung hindi ito mahigpit na masusunod ang point-to-point system. Dagdag pa niya, hirap na umano ang mga driver na kumita dahil sa mataas na presyo ng diesel, kaya maaari pang maapektuhan ang kanilang hanap buhay kapag nagkaroon ng kompetisyon sa ruta. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Gabriel Martinez mula sa National Federation of UV Express. Halimbawa po kasing hindi ito may implement ng point-to-point. Andun na po yung part na pwede silang mag-coincide sa existing routes ng mga UV Express drivers. Halimbawa po, may isang ruta na
iniikutan ng mga UV Express drivers, and then kung ito po ay ipapatupad at hindi po strictly mamomonitor in so far as their regulation ng P2P or point-to-point, doon na po pwedeng makikipag-agawan na sila ng mga pasahero, doon na po sila pwedeng maging competition na rin sa public roads natin. So, ganun po siya mangyayari. Lalo na sa mga routes itself. Kung halimbawang may P2P routes silang established, pero may mga instances na pwedeng silang hindi sumunod doon. So, in that point, pwede na naman sila mag-coincide doon sa existing routes ng UV Express. Mula sa lungsod ng Pasig, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.